Hello guys, hello. Musta? May ipagkwentuhan lang ako sa inyo ngayong Friday ng umaga dito. Time check, 8:03 a.m. Houston, Texas time. Sa Pilipinas, 9:03 p.m. Time brought to you by Funeraria Pagbilao. Ang kalungkutan nyo, kaligayahan ko. Hindi, joke lang. Tagal ko na hindi na-mention yung Funeraria Pagbilao na yan. Anyway, may pagkwento lang ako, no? Sakto-sakto Friday night sa inyo. I'm sure may some people are gonna stay late, no? Para ano ba mga kaganapan ngayon? Mga kaganapan. Pasok. Lahat ng klase, 5 piso. Pasok. Pasok lang. Hintay po na tayo ng mga viewers bago tayo makipagkwentuhan. Baka mamaya sarili ko lang kausap ko dito. Pasok. Lahat ng klase, 5 piso. Lahat ng klase. Yan, tingnan natin. Meron tayong viewers. Yes. Actually, Tulo FPS. Sandali, pupost ko pala yung sinasave ko para hindi tayo ma-interfere. Yan. Yes. Comment down below kung okay na yung audio ko, no? Bago tayo mag-start para mamaya salta ako ng salta. Pero anyway, I think na-resolve na yung problema ko sa audio in terms of Windows activation. Okay, comment down below okay ba yung audio. Nag-upload ako ngayon sa YouTube ko na Zeresal Adventures regarding sa na-injure ko kasi yung nga bibigyan ko ng updates ng mga kaganapan. Good evening. Ask ko lang kung nagpapadalibam bakbakan. Yes, actually minomonitor ko nga yan kahapon pinapanood ko, no, yung mga ina-upload sa diyan sa Israel, no. So yes, tuloy pa din as expected. Sabi ko sa inyo, di ba, kung nagpa-follow kayo sa akin, it only gonna get worse. It only gonna get worse, no? Kasi, yun nga, yung mga nakikinabang dyan, may nakita nga akong meme sabi, di ba, yung, yung aid, military aid equals to money laundering. Money laundering yan kumikita yung mga Democrats dyan, sila Joe Biden, sila Obama. Ani Bulawin Rubia, good evening, no? So, yun guys, no, nag-upload ako ngayon sa YouTube, and then tomorrow may upload din ako regarding sa related pa rin yan sa mga kaguluhan, and ano pa ba, maraming kaganapan ngayon Oy, good evening Megan, good evening. Maraming kaganapan ngayon lalong-lalo na dyan sa Middle East, no? It only gonna get worse. Kasi nga yung nakaupo ngayon, pansin nyo kung sino yung nakaupo sa Amerika, apektado yung buong mundo. Kasi nung panahon nga ni Trump, di ba, walang gera. Ngayon, kabila ang gera. Pati sa Ukraine, yung nangyari sa Ukraine ngayon, Ukraine na ngayon ang nag-o-offensive, pumasok na sila sa Russia. So maganda yung plano ni Trump pag nanalo daw siya, as is, hindi na pababalikin. Kung ano yung nasakop nyo, sa inyo na yan. Di gano'n na nga, kasi mahirap nga naman. Troy Lasida, good morning po dyan. Thank you. Magandang morning ngayon dito. Nagsisimula na lumamig. Mag-ilaw kaya ako. Hindi ko gusto yung kaya. Nagsisimula na lumamig, start na ng dito ng fall. Ang sabi ko nga sa miss ko kanina camping weather. So activities, tomorrow may pupuntahan kami sa church ng kaibigan namin sa Spring, Texas.
St. Ignatius Loyola Church. Meron silang fall festival, may activities yung mga Pilipino doon. Ido-document ko. Pwede nga daw ako mag-volunteer mag-serve ako ng pagkain. Kaso maghahatid ako Hatid ko yung misis ko sa trabaho, tapos susunduin ko ulit. Kaya very busy. And then, yan, kukwento ko, baka mamaya i-upload ko rin dito yung nangyari sa akin. Na-injure ko yung likod ko nung Tuesday So, nung Tuesday, nag-oil change ako, in-oil change ko yung Expedition. Nung natapos na, dumating yung misis ko, dala yung Explorer niya. Sabi ko, palitan ko kaya yung shock absorber sa likod. Yung shock absorber, nung ginamitan ko na ng breaker bar, hindi ko matanggal yung tornilyo. May naramdaman ako sa likod ko. Ang sakit talaga. Tapos, parang namagana yung likod ko. And then, nahirapan ako maglakad. Nahirapan ako yumuko. Na-relieve lang yung pain ko nung may ginamit akong inversion table. Effective pala yun. Yun ang tinasabi ko kung mahina yung audio. Okay? Yun ang sinasabi ko kung mahina ang audio. Ay, sandali. Good evening. Sandali. Ano nga ba ako pupunta? Mahina sound. Okay, sandali. Yan ang gusto kong malaman. Sandali. Eto. Yan, hello, yan. Okay na, nakita ko na. Nasa 8 lang pala. Kumusta yung audio ko ngayon? Kanina nasa 8 lang Ngayon, ginawa ko ng 100. Kumusta? Hello. Yan. Lumakas na ba yung audio? Kanina nasa 8 lang pala yung volume Ngayon, ginawa ko ng 100. Okay? Watching from us. Lumakas na. Okay, thank you. Kaya kanina nasa 8 lang. Ayun nga, kukwento ko. Yan, nung Tuesday na-injure yung back ko. Nung binabaklas ko yung bolt nung suspension, may naramdaman ako sa likod. Tapos, yun na. Takot ako, sabi ko, kasi yung mga kakilala ko na nai-injure yung back, permanente na debilitating na, ibig sabihin, habang buhay ng injured yung back. So, buti yun sa akin, parang nakompress lang yata yung spine ko. Parang baka nakompress lang. So, gumamit ako ng inversion table. Meron sa Pilipinas na inversion table, nakita ko sa eBay, nagbebenta from the Philippines. $99 na tatakot lang ako, baka mamaya scam. Pero meron na ako nakuha kasi sa Facebook Marketplace, libre lang. Luma nga lang, kaso inayos ko tsaka pininturahan ko. Yun, parang yun yung nakatulong sa akin Kaya gumanda yung pakiramdam ko. And then, hopefully, napanood nyo yung upload ko kagabi regarding sa AI na nabahala lang kami ng misis ko. Kasi akala namin safe ang nursing Safe ang nurses sa AI, lahat pwede na palang palitan. And then hindi ko pa na-share dito, 'di ba? Nagka-problema yung Bank of America. Nagka-problema yung Bank of America na yung mga ibang depositors yata hindi nila ma-access yung accounts nila. And then ito, personally, sa lugar namin, dalawang branch ang nagsara, isang Bank of America at saka isang Chase dito sa street namin, So, nagtatanong ako, titinanong ko yung kaibigan ko nagtatrabaho sa Chase. Sabi ko, ano nangyayari sa bangko? Bakit nagsasara ng branch? Ganyan daw, ganyan. So, parang ang dyan is pinupush talaga nila yung digitalization, guys, Ano ibig sabihin? Wala nang gagamit ng cash, lahat digital na, pati yung banking system. So, pwede ka na magbangko sa bahay, di ba? Yun ang pinupush nila wala nang pupunta sa teller. Actually, yung misis ko sa Bank of America, pag may nare-receive siyang cheque, pinipicturean niya na lang para mag-deposit. Pipicturean niya lang, tapos deposit na. Yun na yun, nakadeposit na yung cheque. So, hindi mo na talaga kailangan pumunta sa
kailangan, magpupunta ka lang sa branch pag kailangan mo ng cash. Eh kung tanggalin na nila yung cash. So nakakatakot guys, no? Parang yung pinag-uusapan natin, it's closer than we think. Akala natin matagal pa, pero nangyayari na ngayon talaga, no? Pini-face out nila, oy, kumusta sa any men's sport? Pini-face out nila yung yung cash. Kaya nakakatakot, nakakainis din. Kasi pagka pini-face out nila, wala ka naman choice. Wala naman, ikaw lang ang may cash. Ayaw naman nila tanggapin. So yan, nagsasara na yung mga bangko, yung mga branches nila. So dito lang sa street namin, isang Chase at saka isang Bank of America nagsara. Silently na nagsara. Walang announcement. No? So, yan ang gagawin nila. Online banking na lahat. Wala nang pupunta ng branch. So, pagka ganon, hindi mo na kailangan ng cash talaga. Digital na lang yung transactions. Digital na lang. Hindi na, yun, pagka digital na lang lahat, control. Yun ang problema, yung control sa atin. Wala kang magagawa, no? Pwede nilang i-block yung account mo kahit nasa malayo. Parang yung parang yung Tesla. Hindi ko pa pala nakwento sa inyo nung last week na nagbike kami nung Friday habang kumakain kami ng barbecue. Nakatapat kami sa bintana. Ito parang ewan ko maniniwala kayo. Kasi ganito yan, nung nagbike kami, ito magkukwento na lang sa inyo. Nung nagbike kami ng Friday, sa tagal namin magkwentuhan ng kaibigan ko, inaabot kami ng 1:30 na. Sabi ko, 1:30 na pala, nasa trail pa kami. Sabi ko, sige, balik na tayo kasi susunduin ko pa yung anak ko ng 3:00. Pagdating namin sa parking lot, siguro mga 2 o'clock na yon, hindi pa ako makaalis kasi malambot yung gulong ng expedition. So, hinanginan ko pa. So, sabi ng kaibigan ko, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, malambot yung gulong ng expedition eh. Sabi ko, sige, mauna ka na. Ayaw ko maging pabigat eh. Pinapauna ko siya. Sabi, hindi, samahan kita. Buti ng kaibigan ko mabait. Sinamahan niya ako. Tapos, tinulungan niya ako maghangin. Meron siyang panghangin eh. So, 4 yung gulong. Sa kabilang side siya naghahangin. Ako sa kabila. Tag-isa kami panghangin. Kasi nga, nagmamadali na ako dahil susundo ako eh. Nung nakahangin na ako, mga 34 PSI, sabi ko, pwede na yan. Drive na ako. Nung nagda-drive na ako, palabas na ako ng park. Tinawagan ko yung anak ko, yung isa kong anak. Sabi ko, oy, JM, where are you? Nasa bahay daw siya. Nasa bahay pa naman eh. So, usually kasi pag Friday, nakikipag-date to eh. Eh, nasa bahay. Di sabi ko, pwede ikaw na lang sumundo kay AJ, yung bunso naming, yung bunso kong anak. Di sige, susunduin daw niya. Eh di, wala na akong reason para magmadali. Yung kaibigan ko nasa likod ko, tinawagan ko, sabi ko, pre, may susundo na kay AJ, hindi ko na kailangan magmadali. Gusto mong mag-lunch? Di nag-lunch kami sa barbecue place, Rudy's Barbecue. Tapos pag-park namin doon, yung kaibigan ko naka-Tesla, nag-park siya dito sa side, ako nag-park ako sa harap ng window. Tapos naghanap pa kami ng table. Norway cash sila. Nung kumakain na kami, nakaharap ako sa kotse ko sa expedition. No? Nagkukwentuhan pa kami ng kaibigan ko, no. Sabi ko, gusto ko dito umupo kasi para kita ko yung kotse eh. Yung sa'yo, naka-Tesla ka naman eh, naka-Sentry mode ka. Yung Sentry mode ng Tesla, nagre-record dyan 360. Lahat, basta may gumalaw, magre-record siya. So, gano'n nga, no. Habang kumakain kami, may may umatras sa kotse ko, inatrasan ako. Napasigaw nga ako sa loob ng restaurant eh. Napasigaw ako, no. Uy! No, tapos bago ako makalabas, umalis na yung driver, yung van. Then pag-inspect ko yung expedition, okay naman. Ang nadali lang yung bike rack. Napipilang ng konti. So, gano'n. Tapos, kinausap namin yung security guard ng barbecue place. Sabi, hindi raw gumagana yung CCTV nila. Sabi ko, walang kung kailan kailangan mo, hindi gumagana. Eh di, ang nangyari dyan, buti na lang yung Tesla ng kaibigan ko, nag-record. Na-record niya talaga lahat. Na-record niya yung pangyayari, pati yung itsura ng driver. Kasi sa tabi niya nag-park eh.
So gano'n, in-email ko yung yung kumpanya. Sabi ko, I'd like to inform you that ganyan. Yung isa sa mga drivers nyo, binangga yung kotse ko. Tapos yun, nag-respond naman nung Monday. Sabi, ipapile daw nila ako ng claim. I don't know kung may matatanggap ako. No? Hopefully meron, no? So, sabi na, ito lang yung kaibigan ko, na nagulat lang siya, sabi niya sa akin, Jason, mukhang maniniwala ako malupit yung premonition mo, yung intuition mo. Kasi ako nag-insist na dito tayo umupo, sabi ko. Ako nag-insist, sabi ko, dahil gusto kong makita yung kotse. Yung pala may mangyayari nga sa kotse. So, yun yung kaganapan sa akin nung Friday. Tapos, nung Tuesday nga, yun, na-injure yung likod ko. Karoon ako ng back injury. Pero hopefully, nakaka-recover na ako ngayon. And siguro mamaya upload ko yung video paano ako naka-recover. Kung ano yung ginagawa kong exercise and stretching. No? May nakakuha ako sa marketplace namimigay ng ng inversion table. Sinagot ko agad, kinuha ko yun. Umaga siguro 2 months ago. Kahit hindi ko siya kailangan, kinuha ko. Kasi nakikurious ako kung totoo. No? So, yun ang ginamit ko and it really helped. So anyway, explain ko na lang yun sa video. Ayan, kapag tuloy-tuloy na ang online banking, marami ding gwardiya, mawalan ng trabaho, wala na 80%, magsasara mga bangko. Gwardiya, teller, hindi na kailangan ng teller Online banking na Sabi ko sa inyo, di ba, dito nagde-deposit na nga misis ko sa sa picture lang, pipicturean lang, sa app, using the app. Pipicture mo yung cheque, deposito na. Kunyari, sweldo mo. Nakadeposito ka na. Tapos pagka may bibigyan kang pera, hindi mo na kailangan mag-withdraw, nag-Zelle na kami. Zelle. Zelle is parang GCash. Parang ganun. Yun ang ginagamit dito. Okay? Ang dyan, para lang malabanan to, kailangan natin ng leader na aalma. Kailangan natin leader. No? Hindi pwedeng tayo gusto natin yung cash pero yung buong gobyerno online na. The sad thing is parang a few months ago si BBM pinupush din yung digitalization ng banking system diyan sa Pilipinas. Hindi ko na alam paano sa bagay. Ganoon na nga ginagawa diyan sa ibang palengke, di ba? Tumatanggap na daw ng mga GCash. Inaprobahan na ni BBM. Bagong pahirap na naman sa taong bayan. Kailangan natin ng leader na aalma. No? Ang problema nga sa Pilipinas, si BBM, bata ni Papa Claus. Buti pa dito sa US, Texas yata pumapalag yata yung mga politiko dito sa Texas. Okay? Hopefully si Trump pumalag din. Kasi wala tayong aasahan sa Democrat Party. Yan sila Biden tsaka sila Harris. Wala tayong aasahan. Sila nga may gusto nito Bata sila nila nila Schwab tsaka nila Obama Sila yung nasa likod nito Pro-cabal, Jejemon's bag. Yun nga nakakainis sa mga kababayan ko, no? Nung eleksyon, kinukumbinsi ko, bakit ko boboto yung si BBM? Hindi pa ba kayo nadala? May history na yung pamilya nila Binoto pa rin. Tapos ngayon, ang dami nagsisisi. Gusto ko sabihin, what do you expect? Ang sa akin lang, hindi pa tayo pwedeng bumoto ng iba naman. Yung iba naman. Matagal na yung mga Marcos na nakahawak sa gobyerno natin sa bansa natin. Ba't gusto nyo uli Marcos? Tapos yan, susunod uling eleksyon, Duterte na naman. Ay, nako. Duterte na naman. Teka lang. Diba? Pwede bang iba naman? Para naman bagong ideas naman. May naniniwala ba kayo sa mga politiko sinasabi na, ay hindi, kailangan para may ipagpatuloy yung programa. Talaga? Yun ang sinasabi nila para hindi na sila umalis sa pwesto. And umpisa ng ng pagpa-file ng mga COCs, Certificate of Candidacies, naglabasan na naman yung mga trapo. Naglabasan na naman yung mga corrupt. Ang isa dyan na dapat tanggalin na yung party list na yan Nagiging nagiging daan niya ng political dynasty
Unang-una, di ba? Paano naging congressman yung anak ni BBM? Di ba? Hindi naman yan tumatakbo, di ba? Bilang, oy, nanalo yung party list, eto representative, boom. Gulat na lang kayo. Ganyan din nangyari kay Gloria eh. Party list daw ng mga security guard. Tapos nung nanalo yung party list ng security guard, ang representative, si Mikey Arroyo. Di sila din yan. Ay, nako. Tatakbo, drug lord Espinosa. Kaya, nako, kawawa ang Pilipinas, no? Sila rin pala. Hindi na talaga sila aalis sa power. Pwede bang bago naman ang iboto? O bago naman yung para hindi na lang palagi sila, no? Parang yan yung mga nakatikim na ng pera tsaka power eh. Ayaw nang umalis talaga eh. No? Ayaw natin sa political dynasty pero ayan, yung mga Arroyo, mga Estrada, o pati sama nyo na sila Cayetano. Ang dami na pala nila, pati yung kapatid niya na mayor, na dating mayor, congressman naman ang tatakbuhin. Sila na lang din. Wala na talagang iba. No? Ang kailangan ng Pilipinas, new ideas, new blood. Hindi yung mga veterano na sa pangungurakot. Yan ang nangyayari sa atin. Villar, pamilya ng Villar. Lahat, pati anak. Politiko na rin. Tapos eto, si Diwata Pares, tatakbo na rin. Ano siya ng mga vendors. Pero ang party list pala, no, pwede talagang dayain kasi sabi niya, pang-apat lang daw siya sa lineup. So pag nanalo yung vendors party list ni Diwata, sa huli, pwede palang may popronta pala na, uy, ito representative. Gagamitin lang pala, kunyari, yung mga, yung popularity. Tapos sa huli, may replacement pala. Kaya dapat tanggalin yung party list na yan eh. Party list. Nagiging daan yan para yung isang politiko, maipasok niya pa yung anak niya, maipasok niya pa yung asawa niya. Magkano lang siya magpupondo lang siya ng party list. Tapos yung pangalan ng party list, kala mo nakakaawa. Parang yung kay Arroyo nga, party list ng mga security guard. Yung pala, ang representative, si Mikey Arroyo. Hindi naman yung security guard yun. Wala namang kaalaman sa security guard yun. No, ginagamit lang talaga. So, nagiging talamak na yung politika sa atin eh. No? Dapat tanggalin yan, party list. Dapat tanggalin yung party list. Dapat tanggalin din yan. Yung SK, tanggalin na din yan. Dapat ma-streamline na. Hindi kailangan ng SK. Pati nga yung dapat nga barangay, tanggalin na eh. Ang nangyayari nga dyan, di ba? Pagka mayroong relief, ipapadaan sa barangay. So, kumikickback yung barangay. Tapos pagkaaway ka ni barangay captain, yari ka. Meron na nga mayor eh. Pwede na maidaan, parang naisip ko dati siguro, kaya nagkaroon ng barangay is, dati kasi wala pang communication means of communication, so dapat iutos mo pa. Ngayon, isang text mo lang na yan, malalaman na, makukommunicate na. So, hindi na kailangan ng barangay talaga. Yeah, pati si Diwata, may party list na, tapos, pag nanalo yan si Diwata, pwede siyang palitan sa huli, hindi natin alam kung sino yung politiko nasa likod niya. Parang ganun. Malamang binabayaran lang din yan. O babayaran ka ng 5 milyon. Gamitin mo yung popularity mo. Tapos pag nanalo ka, ako uupo. Parang ganun. Ganun ang gagawin nila dyan. No? Tanggalin mga convicted sa Kongreso, Senado. Ang problema, sila mismo mag-a-approve niyan eh. Kaya hindi nila gagawin yan. Parang dati. Wag natin payagan yung mga political dynasty. Sila rin, may mga political dynasty. Mga kamag-anak nila, nakapwesto rin. Hindi talaga sila, parang moro-moro lang talaga. No? Yan ang sad reality ng Pilipinas. Start na ng eleksyon. Tapos, ano ba ngayon? October pa lang, no? Si General Marbil, Diyos ko po, humihingi na agahan pa daw yung gun ban. January to June na nga yung gun ban minsan nag-extend pa ng 2 months The thing is, yung gun ban, wala yan nagagawa against criminality. No?
Pati si Ion Perez, Rosmar Tan, pinasok na ang politika. Popularity. Huwag kayong bumoto dahil popular. Dapat iboboto ng nating politiko or magre-represent sa atin yung may magagawa, hindi yung dahil popular o mayaman. Yan, anong gagawin yan? I-enjoy lang nila yung ano. Kasi maliban sa pera, gusto nila ng power. Iba pa yung power eh. No? Yung untouchable, yung feeling untouchable. At saka kahit mayaman na yan, yung mga tumatakbo, gusto nila libre. Ano? Ibig sabihin, makakakurakot sila, di libre. Iba pa rin yung libre. Di ba? Basta yung mga hindi ko kayo sasabihan kung sino iboboto nyo, malalaki na kayo. No? Kayo yung nandyan. Ang sa akin lang, sana may magbago na dahil popular eh. Parang si Bong Revilla, dahil nagsayaw ng budots, dahil artista, binoboto. Just because artista. Si Robin Padilla, nakaka-disappoint. Sikat na artista. Pero nung umupo sa Senado, ano nangyari? Number 1 pa siya. Wala namang ginagawa si Robin para tulungan ng mamamayang Pilipino. Mga gun owners, wala. Siya lang ang maraming baril, pero yung mga Pinoy na gun owners, hinihigpitan pa rin sa baril. Tapos si Robin Padilla, siyempre, bata ni Duterte, yuko pa rin sa China. Ayaw magsalita against China. Nako, Revilla, ubod laki ng asyenda. Kaya nga, ginagawa na nilang negosyo ang politics. Kaya hindi sila aalis sa politics kasi kumikita sila ng malaki. No? Kaya, minsan, tinatanong sa akin, bakit akala ko ba naghihirap ang Pilipinas? Ba't ganyan? Sa BGC, ang daming kumakain, ganda ng lugar, ganyan. Well, ganito yan eh, malaking disparity. Madaming mayayaman, mga sobrang yaman, maraming sobrang hirap. Malaking disparity. Ang konti nung nasa middle class. Ganun nangyari. Tama yan, kagabi. Si Ate B, no? Governor. Ang vice governor niya, si Lucky. Tapos yung congressman niya, yung anak ni Recto. Family affair na talaga ang politics. I mean, kung talagang maganda intention mo sa bayan mo, you should learn to give way. Magparaya ka naman para may ibang ideas naman na pumasok, may iba naman tao na magsilbi. Hindi yung ikaw pa rin. Ano ba yan? Talaga dyan na yata mamamatay sa politika. Imagine mo mag-ina, governor, vice governor, tapos congressman, yung anak ni Recto, at anak ni Recto ba tsaka ni Vion, ni Vilma. Pinakyaw na nga. Baka pati driver nila. I'm sorry, mabait silang tao, pero 'di ba? Hindi natin kino-question kung masama o mabait, pero tignan niyo naman, di ba? Political dynasty, ayaw natin sa political dynasty, pero palaging sinusuportahan dahil mababait, mabubuting tao, pero kung mabuti kang tao, dapat isa sa qualification, you should know when to stop. Dapat alam mo na kung kailan magparaya para iba naman mabigyan ng chance. No? Hindi lang ikaw ang pinakamagaling diyan sa lugar na 'yan. Parang sa Pilipinas, 'di ba? 120 million ang Pilipino. Pero ang binotong presidente, Marcos pa rin. Nakailang taon na yung senior na Marcos pa rin. Parang nire-recycle lang yung yung angkan eh. Kaya abangan nyo, yan, di ba? Tatakbong presidente, si Sara Duterte na naman nila pag nanalo. Di buong angka na naman nila, yung si Baste, mayor ng di ba? Susunod yan, pati yung anak ni Duterte, si Katie, tatakbo na rin yan. Tatakbong vice governor. Yan. Talaga, no? Ang sama ng politics sa atin. Hindi tumatakbo because of qualification, no? Dahil sana tumakbo yung mga walang record. Doon, magsimula pa lang tayo, yung mga walang record, no? Pero ultimo yung mga record, parang yung kahapon, meron na tayo sa Cebu, na-convict na nga ng ombudsman na nepotismo yung kaso, at saka isa pa. Pero tatakbo pa rin daw mayor sa Cebu. Kapal na mukha. No? Talagang sakim sa power.
Dito sa France, bawal ang family. Dapat talaga. Dapat, yun nga, grabe na, no, mag-ina. Mag-ina, mag-ama, mag-asawa. Kung hindi yung lalaki mayor, yung babae naman, yung wife naman ng congressman. Mga ganon. Ang problema kasi sa ganyan, no? Di ba sabi nila, absolute power corrupts absolutely. Imagine mo kung magkamag-anak yung governor, vice mayor, tsaka sama mo pa minsan yung mayor. Sino pa kukontra sa kanila? Magagawa na nila lahat. Diba? Paano yung checks and balances? Absolute power corrupts absolutely. Matutokso yan na lumampas sa dapat nilang gawin kasi wala namang sino may power para kumontra. Laos na kasi sila sa pagiging artista, hindi na uso pelikula kaya wala silang kita. Pinagkakakitaan na nga lang. Pinagkakakitaan na talaga yung negosyo. No? Hindi to question kung mabuting tao, hindi to question kung may natutulungan. The question is yung grab sa power. Yung pagkapit sa power. Ba't gano'n na lang? Hindi na talaga binibitiwan. Talaga, pamilya nga Lacoste, Lagman, buong pamilya. Congressman, mayor, vice mayor, governor, vice governor. Ayan na nga. Imaginein mo, kunyari may nakaaway ka sa pamilya nila, ano mangyayari sa'yo? Diba? Wala. Kanino ka magsusumbong? Hindi ka pwede magsumbong sa mayor. Hindi ka pwede magsumbong sa governor. Magkakamag-anak pala yan wala na. Matutokso silang gumawa ng masama niyan. Pwede silang magtakipan. So wala nang checks and balances. Yan ang dapat, ewan ko, bakit naging ganyan? Magkakamag-anak. Direkta pa yung yung link, blood relative, mag-asawa, mag-ina, direkta pa. Buti sana kung malayong kamag-anak diretso pa. Minsan nakatira pa yan sa isang bahay Imaginein mo kung nakatira yan sa isang bahay. Ma, kumusta yung natin? Approve na ba? Kunyari may mga permit, business permit, approve na yan. Yung anak pala mag-a-approve Mayor's permit sa kanya magre-release. Wala nang checks and balances. So talagang palubog na Pilipinas. Guys, palubog na Pilipinas pag ganyan. And the sad part is, may mga kababayan tayo na boboto pa rin ng mga ganyan. Kasi natulungan kami niyan Nabigyan kami ng 3 kilong bigas. Yun na yun. No? In the long run, tignan niyo yung epekto niyan sa Pilipinas, sa economy natin. Hihingi ng budget 'yan, no? Imagine mo mag-asawa, tapos kasama pa 'yung anak isang bahay. So isang income lang yung actually. Tubong lugaw talaga sila, no? Tubong lugaw in terms of corruption. Anyway, yan po ang kaganapan. Dali nga. Ano pa ba ang gagawin ko? Okay. Minsan ko may nutos. Tanggalin ko na yung mga basura sa harap. Ay, naku, kailangan ko pa mag-garden kasi yung puno namin ng kalamansi, may mga, pumupulupot. Okay. Ano pa? Ayan pala, yung nga, na-mention ko, gun ban, guys, January to June. Kahit hindi kayo gun owner, siguro, mapapansin nyo na tuwing gun ban, may barilan, may patayan. Last election, kapafile pa lang ng certificate of candidacy nung tumatakbong barangay captain sa Batangas yata, binaril agad. Gun ban yun, paano nangyari? Ay, Monday na pala, yung bakunahan dyan sa Pilipinas, no? Sad to say, Ultima mga school yata hindi aware na bako na maganap sa mga school, parang tinatago na baka magkagulatan na lang. No? Yun na nga pala, pinupush pa dyan sa Pilipinas, bakunahan sa school. Di ba dapat yan, meron yan dapat, prior permit ng parent, Dapat yan, may permit ng parent. Kahit hindi ako lawyer. Dapat may permiso ng parent yan. Kung may tuturo kayo sa anak ko, dapat may permiso ako. Dapat ipaalam niyo yan
sa school. Hindi yan pwedeng basta basta magtuturok sila nang walang alam ang parent, no? Hindi pwede. Dapat siguro kontakin yung school, no? Mark Sibulo, lahat ng pero walang karapatan ng school magturok kung walang permiso. Ano yan? Consent, informed consent dapat sa parent, dahil syempre yung bata hindi pa yan pwede mag-decide on their own. Kaya dapat parent dapat ang mag-a-approve niyan. So dapat, wala pa bang nagda-dialogue sa inyo na, oy, kinontak namin yung school, no? Dapat ganun. Okay, hindi ako anti-vax, guys, no? Okay sana ang bakuna eh. Ang problema lang kasi, baka haluan nila. Hindi ko kayo sinasabihan na huwag niyo ipa-vax yung anak nyo, ha? Pero baka kasi haluan nila eh. Yun ang nakakatakot eh. Kasi proven na eh. Lalo-lalo na yung DOH na napakasinungaling at saka napakalihim, no? Tapos sa huli, kumakambyo alam ko ngayon, pagtuturuan kahit wala permiso. Well, against yan? Against sa human rights yan eh. Kahit saan panig ka ng mundo, hindi pwede yan eh. Unless nakatira ka sa communist country. Kung nasa democratic country ka, pwede kang magdemanda niyan. So I think the best way is kontakin nyo yung principal or yung kung sino in charge sa school. And ano yung protocol na kailangan ba ng permission ng parent. Pag hindi kailangan ng permission ng parent, doon kayo matakot. Doon kayo mag-react. Bakit gagawin niya? Anak ko yan eh. Ba't nyo gagawin yan? Ayun nga, tama, Mark Sibulo. Ang hirap nga magtiwala eh. No? Kaya ako gusto kong balansehin, no? Gusto kong balansehin, no? Hindi naman lahat ng bakuna masama para sa akin. Ang problema kasi, hinahaluan nila like yung last time, pinwersa nila yung Bidco box, tapos nagsinungaling pa sila na safe and effective. Yun nakakatakot. Romilly Perez Cruzada. Yan ang magandang hindi ko pwede sabihin pero yan magandang suggestion. Yan. Ano ba naman yung ano ba naman yung ilang araw, di ba? I mean, yung kapalit naman. Ay, meron pa pala ko kwento sa inyo. Yung anak ko na bully. So Friday, nabangga yung nasagi yung bike rack ko. Nung Monday naman, nabully yung anak ko. No? Nabully yung anak ko na sinapak ng klase niya. So galit na galit ako, sumugod ako sa school. Taas nga daw ng boses ko, sabi nung secretary dun lower down my voice daw kasi nag-e-echo daw sa office. Tapos sinintay ko, kinausap ko yung assistant principal. Yun ang kinausap ko eh. Inaano ko sa kanya na, may history na yan, yung bata na yan. Last year pa siya binubuli nun eh. Pero syempre, kahit galit na galit ako, pinipili ko yung mga sinasabi ko. Kasi ayokong balikan nila ako na, may sinabi kang threat, pwede nila ako ipa-aresto, ganyan. So, I'm keeping myself in check. Kinokontrol ko talaga yung sasabihin ko. No? So, contrary to what others think, na pag ikaw may barel, mainitin na ulo mo, hindi totoo yun. Actually, pag ako may barel, mas kalmado ako eh. Kasi alam ko yung repercussions. No? Pero syempre, bawal magdala ng barel sa school. Pero, yun nga, I was keeping my cool. Iniisip ko talaga yung mga sasabihin ko para hindi nila ako mabalikan. Habang nagrereklamo ako dun sa assistant principal. Pero alam niya, galit ako. No? After that, pag uwi ko sa bahay, nag-email ako sa kanya para may record. Para pag may nangyari sa anak ko, may record na sinabihan ko na kayo eh. Yan, ito, pwede natin i-print out yung email.
Similar with dyan sa Pilipinas, no? Kung makikipag-usap kayo, maliban sa verbal, dapat may record, may text, may email. Para pag nagka-problema, ay record. Pwede nyo silang balikan na, uy, sabi mo ganito. Sabi mo, kailangan ng permit ng parent, pero bakit nyo binigyan? Hindi may record dapat. No? May halo pa nga na plastic yung bechin, pati construction pipe, grabe. Yun nga eh. Yun nga ang masaklap dun eh. Unang-una, paano sila mag-i-implement ng bakunahan na yan? Alam ba nila yung vaccine records? Kasi kung kumpleto na sa required vaccines yung anak mo, dapat wala na sila ibibigay. Gagawin namin yan sa private doctor namin. Ganun dapat. Dapat kami mag-a-administer niyan. No, ang nakakatakot lang is yung uuwi yung anak mo at sabihin, oy, binakunahan daw siya. Yun ang nakakabwisit, magwawala talaga ako noon. 'Di ba? Hindi pwede 'yun. Hindi pwede 'yun. 'Di ba? Kasi hindi mo alam kung ano yung sinasalpak sa katawan eh, lalo-lalo yung DOH, nakakabwisit eh, napakasinungaling eh. Tapos lately kumakambyo si Berheri, 'di ba? Remember that these are not safe because they are on their phase 3 trials. Nakakabwisit. No? Yung babae sa California injured sa 3 bucks in 10 minutes. Basta ako, maganda yung suggestion ni Romilly Perez Cruzada. Ito, kaya ako naisip yan, kasi ganito. Nung sinapak yung anak ko, sinuntok daw siya dito sa tiyan eh, sa gilid. Sabi ko, what did you do? Wala, natakot daw siya kasi baka mamaya masuspend siya or ano. Sabi ko, wala akong pakialam kahit ma-expel ka pa. Basta pag sinapak ka, sapakin mo din. Ano ba naman yung di ba? Ano naman kung ma-expel or umabsent. Eh kung habang buhay naman yung kapalit, di ba? Ganun yun eh. May susuportahan kita kahit umabsent or i-suspend ka nila ng 1 linggo. Similar with yung nangyayari dyan sa Pilipinas. Ano ba naman mong absent ka na ilang araw? Ha? Hindi naman kawalan yan. Hindi naman lalo na kung bata pa, marami pa yung dadaanan. 'Di ba? So, learn to weigh the pros and cons. Mamaya yung pagpapabayaan nyo, yung sabihin, papabayaan mo lang eh. Habang buhay na pagsisisi ang kapalit. Mag-isip-isip kayo. Tio Junior, yun nga, yung HPV vaccine na yan. Kumontra nga ako dyan eh. Sabi ko, bakit required? Required na ba yan? Kung hindi required, sabi ko, wag natin ibigay kay AJ, sa bunso ko. No? Kasi, nakakatakot na eh. Kasi nga, maski ako dito, napaparanoid na rin eh. Hindi mo alam kasi kung hahaluan nila eh. 'Di ba? Yung vaccine kasi 'di ba na-mention ko sa inyo guys nung year na 2018, around 2018, 2019. Member ako ng mga prepping group dito sa US. And may usap-usapan na noon, meron ng internet chatter na if ever na magde-depop sila, ilalagay nila yun sa bechin. Bago pa dumating ang ang bid ko. Kaya after noon, tumigil na ako magpa-flu vax. Every year dati, required dito magpa-flu vax eh. Sabi ko, hindi na ako magpa-flu vax. Kasi nga naman, pag nagpapa-flu vaccine ako, anyway, kompleto na ako sa vaccines, no? Pag ikaw sa healthcare, pati nga, ano nga bang sakit yan? Kailangan sa blood and blood products na, vaccine. Hepatitis, dapat may hepatitis C vaccine ka eh. No? Kompleto na din ako doon. So, na lang, flu vaccine every year. Tumanggi ako magpa-flu vaccine talaga nung 2018, 2019, yung start yun. Kasi nga, sabi ko, pag nagpapabaksin ako, hindi ko naman chinecheck yung laman nung vial. Diba? Hindi naman sinasabi sa akin kung ano yung laman ng vial.
No? Talaga, Romilly Perez, wala kang vaccine kahit isa na. Buti naman. Nakakatakot kasi yung yung polio. No? Pag nagka-polio ka, permanente na yan. Maikli yung kamay mo, maikli yung paa mo. Babae, turo para di magkaanak yung babae. Tama ng panahon, COVID, pinira anak ko, isama sa ski, iyak na iyak. Anak ko, sabi ko, hayaan mo, makakapunta ka din sa ski pag malamang. Tama, Romilly, ganyan din kami. Alam niyo ba nung kasagsagan ng COVID, no? Isa yan sa mga pressure sa amin. Sabi sa amin, no? Oh, magpa-vaccine na kayo. Sabi ko, ayoko. Di hindi ka makaka-uwi ng Pilipinas. Hindi ako uwi ng Pilipinas. No? Pagka nag-iba na yung mga nakaupo, baka sakali. Which true enough, di ba napansin nyo, hindi na kailangan ng Bechin card. Nung nag-iba na ihip ng hangin. Kaya nga di ba yung kumakalat na meme ni Rock, yung iba pinalaminate pa yung Bechin card nila, ngayon wala na daw silbi. So, wag yung sabihin na, hindi ka makakauwi, hindi ka makakabiyahe. Dahil wala kang turok. O di sige. Samantalang sa Pilipinas, yung isa sa subscriber ko, nag-comment, Sir, nagpa-Bechin na ako kasi hindi kami makapasok sa mall eh. Talaga yun lang ang rason mo, magmo-mall. Pagpapalit mo talaga yung buhay mo, yung future mo dahil sa mall. Diba? Question mark talaga, no? Grabe. Ipagpapalit mo yung mo dahil sa pagpasok sa mall, pagkain sa restaurant. Ako nga hindi ako makauwi, sabi. Hindi ko makikita yung pamilya ko sa Pilipinas. Di sige. May online naman eh. Kaysa naman maghabang buhay ako magsisi. No? Kaya nga, kasagsagan ng bid ko, dito sa Texas, hindi required ang mask. Pumupunta ako sa Walmart, nagbablog ako. Kung matagal nyo na ako sinusundan, nagbablog ako. May nagme-message pa sa misis ko, sabi, hindi ba na yan si Jason? Ano yan may history yan ng may precondition yan na heart attack ako kasi dati ng 2018 eh. Diba sabi nila pagka may precondition o delikado ka sa COVID, kaya kailangan magpa-Bechin ka. Ba't hindi ako namatay? Never ako nag-positive. Hindi sa gusto ko mamatay ako, pero hindi nila maipaliwanag. Kaya I'm sure yung mga haters ko, binabrowse pa rin kahit papaano yung mga Kaya nga panay-panay din ang post ko para, alam ko, I know they're watching. No, binabrowse nila ako. Kaya, yun, no. Na lang naman. Hindi yung iba kong kaklase na mga sampalataya dyan, lalo yung mga taga-California, yung mga Democrats, no? Yung mga nakakabisit nun, yung mga nakikipagtalo sa akin. Hindi ko nga in-unfriend eh. Hindi ko in-unfriend. Para makita nila na, I'm still alive after what? More than 4 years na? No? Nakakapag-basketball pa ako. Yung iba kong nga kabatch, hindi na kaya maglaro eh. Diba? Nakakapag-mekaniko pa ako. Very active. Kaya rin nagpo-post ako eh, para sa kanila eh. Kasi, minsan ang hirap i-explain eh. Mas maganda yung ikwento mo na lang through your actions na, like example, 4 years na boy pa rin ako. Diba? 4 years, hindi ako nag-positive. Never ako nag-positive. Unang-una, yung mga na-brainwash dati, gustong-gusto nila magpa-test, magpa-COVID test. Sabi ko, bakit? Ba't ka magpapates? Anong mangyayari pag nalaman mong positive ka? Wala namang gamot, di ba? Ewan ko ba? Grabe yung di ba? Yung brainwashing. Gusto nila magpates. Yung ate ko ganyan sa Pilipinas. Tuwing sasama yung pakiramdam, nagpapa-COVID test siya eh. Pero anong nangyari? Pagka positive, wala naman eh. So imagine mo, nalaman ko pa kay Lynn Agno na yung sinusundot sa ilong, carcinogenic. Totoo ba yun? O hindi ko alam, pero why would you risk it? Alam ko ba kung totoong may cancerous agent yung pansundot? Hindi. Pero ba't ako susugal? Pag nailagay yan sa iyo, hindi mo na maano yan. Hindi mo na yan matatanggal. And yung nose natin, diretso yan sa brain, di ba? Alam niyo ba yung mga ancient mummification? Diyan nila dinadaan yung tool sa ilong para kayurin yung utak. Meron yung connection yung ilong natin hanggang sa utak.
Sila nga may betchin, sila yung praning. Yun nga, hindi ko maintindihan. Bakit yung may mga betchin, panay-panay magpates? Anong gusto nila? Akala ko ba protektado? Diba? May mga picture. Protektado na ako. Pero praning, panay-panay magpates. Hindi ko maintindihan. Kaya nga gusto ko rin magpo-post para nakita. Siguro asar na yung mga yan. Ba't si Jason Boy pa rin? Ba't si Jason never nagkasakit? Yung dati naming kaibigan Kaibigan ko na, hindi na namin kaibigan yan Hindi niya kinwento nung nagpa-betchin siya. Nagkaroon siya ng severe ng adverse events Pero hindi niya yung pinopost sa FB or hindi niya pinapaalam. Parang parang sumama yung pakaramdam to the point na temporary paralysis din yata yun No? Kaya siguro yun, nagtataka din yun, ba't ako walang sakit? Kung magpapatest, wrong test ng result niya. Kaya nga, di ba may chismis na predetermined na yung test kung positive yun or negative. Parang random lang. No? Kasi iba, ang lakas-lakas pero positive. Kaya anong ginawa nila? Pati yung isa sa symptom nito, yung walang symptom. Alam nyo ba yon? Yung isa sa symptom nito, walang symptom. Ano yun? Kahit malakas ka, positive ka. Kasi ganyan yung mga asymptomatic. Tapos first time nila, pag hindi ka nasa healthcare, first time mo marinig yung asymptomatic, parang highfalutin words. No? Nakita ko yung itsura nung kakilala namin teacher dito sa US. Ay, kasi asymptomatic para bang na-amaze siya sa word na yun, natakot siya kami mag-asawa, asymptomatic, ibig sabihin, malakas katawan niya, kayang-kaya ng katawan niya yung virus or whatever, kaya walang symptom, kaya ng katawan pero yung mga na-brainwash, asymptomatic yan, takot na takot pa rin, protektado sila sa mga unbox, panay-iwas nila sa atin, yun nga Datu, mensahero, meron akong friend sa FB, meron siya pinost dati, sabi niya, sa future, 2020, 2021, sabi niya sa future, magkakaroon na ng mga, parang, yan nga, discrimination sa mga unbox daw. No? Yung mga ayaw magpa-betchin. Sabi nung isa nag-comment, ano ibig mo sabihin bro? Di ba, kunyari, sasakay ka aeroplano or magbubuk ka ng restaurant or ng hotel, may smoking, may non-smoking. Sa future, ang gusto niya, nakahiwalay yung mga unbox. Tapos, ito yung mga vaccinated kasi protektado sila No? Ganyan ang mindset nila, nakakatawa nga And then, fast forward, 2024, yung mga nagkakasakit tsaka mga namamatay, yung may ganito. Diba? Parang hindi pa rin nila matanggap na mali sila, no? Hindi nila matanggap na mali sila. Sabi ko sa inyo, hindi nalalayo. Maski kayo siguro, meron kayong makakilala. Yung kaibigan namin, sampalataya sa betchin, umuwi lang nitong yung June. Kinukwento ko na to Nag-positive sila sa bid ko. Ang sama daw ng pakiramdam nila. Natakot nga daw sila. Baka matrap sila sa Taiwan Pwede nila, alam nyo, ginawa nila, dinaya nila Kasi sabi nila, sa airport may mga sensor, no? Thermal sensor, para alam kung may lagnat ka. Bago sila bumaba, umiinom na sila ng Tylenol. Di syempre, wala kang lagnat. Ilang oras kang walang lagnat, makakadagpas ka ng airport. So, kalokohan lang yung ginagawa nila Pero ang nangyari sa kanya, severe daw yung epekto. Parang nahirapan na yung lungs niya na bumaba yung resistensya niya So, sabi ko, baka tinamaan yung lungs. No? And nagulat siya na, ikaw never ka nagka-COVID, no? Sabi sa akin. Wala din akong betchin, sabi ko siya. Hindi niya alam niyo yung meme na ang daming computation. Hindi niya mapag-match Paano nangyari yun? Doon si Jason, hindi nag-positive, hindi nagkakasakit. Hindi talaga nila ma-imagine na mali sila. Para tayo may ketong, ayaw ayaw! Kaya buwisit niya ako doon sa kapatid ko Yung kapatid ko, nandiyan sa Pilipinas, no? Magse-celebrate ng party yung nanay ko.
No? May group chat kami magkakapatid. Sabi ng isa kong kapatid, siguraduhin nyo lang yung invite nyo, may betchin ha. Sabi ko, bakit? Nag-message ako sa group, bakit? Di ba yung mga may betchin, nagpa-positive din? Bakit mo i-discriminate yung mga walang betchin? Di ba? Kung saan nila pinaghuhugutan yon, saan nila nakukuha yon? No? And yun nga isa pa sa nakakainsulto, 8 kami magkakapatid. And sa aming magkakapatid, kami lang yung mag-asawang nurse, pero never nila kaming kinonsulta. I mean, never sila nagtanong, uy, bakit kayo ganyan? Wala. They assume na kami agad yung mali. No, ina-assume nila na kami mali. So imagine niyo sa group chat namin, magpamilya na kami nagkakaanuhan pa kami dahil diyan. Kaya sabi, we lost a lot of friends and relatives due to COVID. Hindi dahil namatay, it's because na-brainwash. Napapansin ko lang sa group chat namin, mga klase ng anak ko, puro di makapasok, may sakit, lagnat, sakit ng ulo, sumusuka, may pneumonia. Tawag ko dyan, pneumonia Kami noon, parang pulubi, ayaw kami pakain sa loob McDo, kumakain kami sa labas, ubod lamig Switzerland. Romilly, nung dumating yung COVID na ganyan, nakakabisit yung McDo Isa yan sa McDo na napaka-liberal niya na sila yata yung pinakahuli na nag-open ng dine-in Na-remember ko dati, magka-camping kami, dumaan kami sa McDo. To go lang talaga. Kumakain kami sa labas ng kotse. Okay lang. May cooler pa yung trailer, yung hitch. Doon kami sa ibabaw lang ng Okay lang. I don't care. Ayaw nyo, diwag. Ayaw nyo magpapasok, di ba? Yun nga, sa huli, di ba? Sa huli, sino ba yung kaya maganda ipamukha sa kanila Nakakabisit no? Buti pamilya ko na iligsa. Buti ka pa, Romilly. McDo yung libre hamburger basta sila tuturukan. Tama. Tsaka dito yung donut dito shipless donut ang binibigay sa mga Kaya pinost ko yun sa isa kong account Hindi nagre-react yung ibang friends ko kasi pinopost nila dati na may free donut pagka may turok. 3 years ka na hindi kumakain ng McDo, buti ka pa. Yung bunso ko kasi mahilig sa McDo Anyway, ang gusto ko lang sa McDo actually yung breakfast nila na Kasi pag nagro-road trip kami, McDo lang ang bukas sa umaga, early morning. No? Yan. Romilly Perez, buti ka pa, buong pamilya mo nakinig. Yung panganay ko hindi nakinig sa akin. And nakatira, malaki na rin kasi siya Nakatira na siya doon sa Austin. Ayaw maniwala sa akin. As in, hindi ko makakalimutan guys, no? Siguro as a parent na rin, kukwento ko, nagbabakasyon kami sa Yellowstone noon. Dapat masaya kayo, nagbabakasyon ka. Nagdebate kami ng anak ko about COVID. Ayaw maniwala sa akin. Kasamaan kami ng loob talaga. Ako, sumama talaga loob. Nagpipigil ako doon. Alam niyo yung galit na galit ka, ako nasa Pilipinas lang kami, nasa Paco na yon. Nagpipigil ako kasi hindi ako pwede malaki. Nasa Amerika ako Pinigilan pa ako ng asawa. Nagdebate kami about COVID. Ayaw maniwala sa akin. Mas naniniwala siya doon sa mga experts daw. Ako, natatay niya, hindi naniniwala as a nurse pa ako. Tapos parang ang sama pa ng niya sa akin. Yun nga, hindi naniniwala sa akin kasi nurse ako, galing pa akong Pilipinas. Parang baba ang tingin niya sa Pilipinas. Na brainwash na yung anak ko ng Austin Napaka-liberal kasi nun. No? And it's just sad na as a parent, maintindihan mo rin na once na lumaki na yung mga anak mo, na nagkaisip na they are their own person. Hindi mo na talaga sila makokontrol. No? Ganun. Dumating na sa point na ganun. Nakikipag sa akin. Nagalit talaga ako pero wala akong magawa. Kami kaya ilang taon na din nakakauwi, gawa niyang Bakulaw. Pero ngayon niya pwede na umuwi. Gusto ko na umuwi. Next year gusto ko umuwi. Wala lang akong pera pang uwi ngayon. Kasi grabe ang tinaas ng guys, no?
ng airline tickets times 3, times 2.5 to times 3. Nung umuwi kami ng 2016, ang ticket namin, no, $500 lang, mahigit, isang tao. Ngayon, $1,400, $1,500 isang tao na. Grabe, napakamahal. Pero next year, kailangan umuwi. Kasi yung bunso ko si AJ, kailangan ko ipatuli. Hindi nagtutuli dito sa US kasi hindi yan required. Hindi naman daw kailangan. Parang optional siya na surgery. So, kailangan umuwi. Yung kasama ko, nagpa-betchin, asthmatic siya dati, matagal na yon nawala. After, pagkatapos niya na betchin na trigger, ay bumalik asthma niya. Panay ubo. Naawa nga ako, panay ubo. Nagsisisi siya ngayon. Yun nga, yung pamangkin ko si BJ, sobrang taba. May asthma. Sampalataya sa betchin. Presidente pa siya ng Rotary dyan sa Quezon City. Kasama sa programa ng Rotary, yung mga betchin, betchination. Yung mga betchination. Pero nung dumating siya dito sa Texas, walang mask, walang betchin. Para ayaw niya aminin na, oy, ba't ganun? Ba't ganun? Ang palusot niya, nagrarason pa rin siya. Siyempre, iba kasi yung weather dito sa Amerika. Talaga, weather ang dahilan. Hindi ba kalukuhan yung, or kasinungalingan yung Pinochet sa Pilipinas? Ba't dito, boy naman kami? Parang yung ate ko, last year ba, bumisita dito sa Texas, sinundo namin sa airport, pinost ko yun dito Nakita ko sa ate ko, siya lang ang nakamas. Tapos nagtataka siya, ang daming tao sa airport, walang mga mask tong mga to. Hindi maano yung brain cells niya, hindi matanggap na bakit yung mga tao dito hindi namamatay. 'Di ba? Kasi dito ko pinatulian, binata ko. Diyan? Talaga? Sa France? Dito sa Amerika, hindi. Kasi alam niyo naman sa Amerika, maraming mga liberals, maraming ayaw nila yung ganyan. Pero pagka magpapalit ka ng gender mo, sasagutin ng gobyerno. Papatanggal mo yung boobs mo kung babae ka, sasagutin ng gobyerno. Papatanggal mo yung genitals mo. Pero tuli, ayaw sagutin. 'Di ba? Yung Masonic na surgeon ng mga sundalo, believer din ng bakulam at lahat daw ng pasyente, pinapayo niya daw magpatoks. Kaya nga ito na this is ito na yung revelation na tama tayo no, 2024. 2023 nga, hindi pa nakahalata siguro naman 2024, dapat makalata na. Nanonood lang ako sa YouTube, no? May mga vloggers pa rin dyan sa Pilipinas na nakamas. Sabi ko, Diyos ko po, 2024 na. And considering na may betchin yan, I'm sure. Kasi they are the same people. Yung mga nagpa-betchin, sila din yung nagmamask. So, asan yung proteksyon na sinasabi? Hindi nila magets. And ang hirap ipaliwanag. Kung by this time, sabi ko nga kung 2024 na, hindi ka pa rin nagigising, I'm sorry, hindi ka na talaga magigising. Kung hindi daw dahil sa bakulam, hindi daw matatapos ang pandemic. Kaya nga okay, sige, hindi ako makikipagdebate sa mga ganyan. Pero ang tanong, sino sa atin ang may sakit? Sino sa atin yung ilang beses na nag-positive sa Bidgo? Diba? Hindi nila may paliwanag yun Yung mga nag-Bidgo, yung mga nagpa-betchin, sila pa rin yung nagpa-positive. Bakit kaya? Or kung hindi man nagpa-positive, palaging may sakit. Palaging masama pakiramdam, no? Ang nakakaawa lang dyan yung iba yung mga nagkaka-cancer talaga pagka... ito pala, hindi pa ako nakagawa ng update kayo, no? Kay Doc Willie Ong. Diyos ko po. Si Doc Willie Ong gusto pang gamitin yung cancer para leverage niya for senatorial bid. No, gagamitin pa niya. Sabi ni Ma'am Lynn, yung betchin may halo din na hindi ka paniwalaan kahit ako napatunayan ko na yan. So, early on, nagpapaliwanag pa ako, nangungumbinsi pa ako, pero ngayon, 2024 na by this time, siguro may betchin ka na at lahat. Wala nang point, di ba? Maniwala ka sa akin o hindi. Ang tanong, sino yung mga nagkakasakit
at sino yung mga namamatay, ano yung common denominator nila. Huwag na tayo lumayo, mga artista sa Pilipinas. And kahapon, artista dito, si Frank, nung American Pickers, namatay, 60 years old. Considering bata pa yon, 60 years old, para, para mawala ka sa mundo. Ano yung common denominator ng mga namamatay? Yun ang tanongin nyo sa sarili nyo. Sa Pilipinas, sino naman yung mga artista na nategi? Jacqueline Jose, Ricky Lo, si Mahal, sino pa ba? Yeah, mga sports, mga nasa sports, nagtutumbahan din, 'di ba? Ano yung common denominator nila? 'Di ba lahat sila may betching? Unang-una sa pag-aartista, hindi ka nga mabibigyan ng project kung wala kang betching eh. Naalala ko dito sa Facebook, may nagre-recruit dyan sa GMA7 na talent manager o talent scout. Ang requirement niya, kailangan daw double betchinated. Ha? Talaga yung taga GMA7, kailangan daw double betchin para makuha ka as extra. Double betchin? Ibig sabihin yung isang betchin hindi booster dual booster ang required. So ibig sabihin yung dual dose, walang silbi yun. Yung first booster, walang silbi, dapat double booster para i-hire ka ng GMA7. Sabi ko, grabe. Sa kapansin nyo, natutuyo, nga, I'm sorry, pumapangit. Parang tumatanda. I'm sorry, parang tumatanda yung iba. Yung iba, parang tumatanda agad. Ang bilis ng pagtanda. Actually ngayon, magkakaroon kami ng reunion. Oy, buti naalala ko. Magkakaroon kami ng reunion, batch 92, FEU High School. Sabi yung mga nasa abroad daw, pwedeng mag-send ng video message. Mag-send kaya ako. Naisip ko, mag-send kaya ako ng message, And looking at my classmates, sabi ko, ba't ang tatanda na ng mga to? Biglang tumanda eh. Sabi ko, gano'n na ba ako katanda? Talaga? Gano'n na ba itsura ko? Ang tatanda ng mga klase ko eh. Ang tatanda at namamayat, parang natutuyo sila. Yung mga klase ko, parang nagsitandaan. Anyway, I don't know, baka gano'n na ako katanda, Pero, siguro yung outlook, I don't know, pagka masaya ka or hindi ka, I don't know, problemado ka, pag magkaiba talaga, Pero nagulat din ako yung mga kaklase ko, kasi nga magre-reunion kami, sa October 8 yata yung reunion. Titignan ko yung mga post nila, sabi ko, tatanda na mga klase ko, Ganun na ba ako katanda? Wala na ba? Hindi na ba pwedeng hindi na ba ako makakadali nito? Hindi na ba yung mga ganitong mukha ba, hindi na makakadali? Excuse me po, nawawala na din promotor. Si pa pala, Mike Enriquez, nawala na din. Isa yun sa pusher. Isa sa pusher ng ng betchin, di ba? Yun nga, ano yung common denominator nila? I have yet to see na may namatay na na unbox. Wala pa ako nakikita. I'm sorry pero wala pa nakita. Yung personal knowledge ko lang po yung kabatch ng misis ko sa UST Nursing na maganda trabaho dito sa ospital. Educator ang trabaho, nurse educator. So, nag-health teachings yun. The irony, nag-health teachings yun to the point na yung pati yung asawa ko, kinukumbinsin niya magpa-betchin. Kasi health educator Tuturuan ka ng tungkol sa health. The irony is, siya yung namatay. Turbo cancer. Kachat lang ng misis ko one day, next month patayin na daw sa cancer. Ang bilis naman! Yun yung tatawag na turbo cancer. Diba? So, yan. Tapos yung kabatch naman ng ate ko, FEU Nursing din, batch 93, nagtatrabaho, pinost ko din yan dito nagtatrabaho sa DOH, educator din, patay din, cancer din. 'Di ba? Ang bilis. Nakakatakot lang talaga yung naawa pa din ako doon sa mga nagkaka-cancer, turbo cancer. Sobrang bilis. Parang wala ka ng time na gumaling, wala ka ng time magpaalam Wala ka ng time magpaalam. Yun isa sa mga nakakatakot. Isa siguro sa mga fears ko,
yung mamamatay ka lang bigla na hindi mo man lang masabi yung mga gusto mong sabihin, na magpaalam ka sa mga mahal mo sa buhay. Dami nga naloko si Taning. Yeah, sad to say. Naalala ko dati yung binablog ko, no? Sabi ko, paano mo maililigtas yung ayaw magpaligtas? That is true before and it's still true today. Sinasabi ko din yan sa anak ko, si AJ yung pag-asa ko, yung bunso eh. Na ibig sabihin pag-asa ko dahil mabata pa, nakikinig pa siya sa akin. Sabi ko sa kanya last time, no? How can I help you if you don't believe me? Diba? Paano ganyan din sa mga kababayan ko? Paano ko kayo matutulungan kung hindi kayo naniniwala sa akin? Yung iba nga binabash pa ako eh. Di sige. Di ba? Paano kita matutulungan kung hindi ka maniniwala sa akin? Di ba? Kung naniniwala ka kila Duque, kila Berheri, kila Bill Gates, wala naman silang pakialam sa iyo eh. Ako talaga meron ako hula ito sila Bill Gates, wala tong betchin eh. Walang betchin yan. Yung mga nasa pinakamataas, no? Walang betchin yan. Di ba? Yeah. Pero ito, on the other side, on the flip side, dati kasi akong teacher ng ethics, no? Meron tayong moral obligation talaga. Moral obligation to help. Kasi at the end of this, tatanungin mo yung sarili mo, anong ginawa mo, may ginawa ka ba? Kasi pag meron tayong alam, tapos hindi natin sinishare, parang makukonsensya ka din na, uy, ba't di mo sinabihan? Kaya ako from time to time, do sa legit na Facebook account ko, nagpo-post pa rin ako about betchin, no? About yung effects niyan. Kaya bahala sila kung i-unfollow nila ako. At least wala silang pwedeng sabihin na, oy, hindi ko sila sinabihan. At hindi nyo ba titignan yung feed ko? No? Wala daw, pati DOH daw, lahat, wala. Yung kabatch ng ate ko na taga DOH, meron eh. May betchin eh. Tapos, nag-e-educate pa, nag-e-health teaching siya about Pinost ko yan dito sa account ko eh. Nagulat na lang sila, na namatay na. Bata pa, kasi kaedad lang ng ate ko eh. Ilan ba ako? So yung ate ko, siguro 52 years old, namatay na. No? 52 years old. Parang napakabata pa talaga. So yung mga higher ups lang walang betchin. No? Kasi kailangan nila yan eh. Anything below, pwede kang palitan. Ganun yun, pwede kang palitan. Kaya yan, sa Pilipinas, sila Joe Concepcion, walang betchin yan. Yung mga Ayala Sobel, walang betchin yan. May mga may-ari ng malalaking kumpanya dyan. Hindi nila bibetchinan yan. Tama, collateral damage yan. Kasi kailangan may kailangan may maniwala, no? Kaya yung iba nga, 'di ba? Nag-i-encourage yan. Yung nga, mga health educator, nag-i-encourage yan eh. Kaya sila mismo. 'Di ba? And buti na lang, siguro may mga kababayan tayo na gising pa rin kahit nasa ibang panig ng mundo, like yun nga yung kabatch ng misis ko na namatay sa Turbo Sea, umattend sila sa Lamay, yung kapatid nun nagsasalita dun sa Lamay. Sabi, turbo cancer itong kinamatay ng kapatid ko. Alam niya pala. No? Alam niya kahit na hindi siya member na itong community na to. No, na nakikinig kay Lynn Agno, na nakikinig sa mga vlogs ko, may iba nakakaalam pa rin eh. 'Di ba? Yun nga lang, mas konti lang tayo. Kaya yun nga yung mga hinahanap ko eh. Gusto kong makipag-connect sa mga ganun. Yung mga yung mga like-minded individuals. Merong theory, may video niyan si The Good Patriot. Ang tawag nila diyan mass formation. May elements ang mass formation, no? Yan, kasama yung elements, yung fear, tinakot tayo, may nakamamatay ng sakit. Isolation. Kailangan mag-quarantine kayo, kailangan 6 feet social distancing. And pag ikaw nabugnot na, 'di ba, ang dami nga na-depressed dahil hindi makalabas, hindi mapuntahan yung mga girlfriend, boyfriend, or yung mga parents, grandparents hindi mapuntahan, maglalabas sila ng solusyon. Pag dumating yung betchin, sabi ni Duterte, magba-back to normal tayo.
So, ano nangyari, mga tao, sige na, itusok nyo na yan sa akin para bumalik na sa normal. 'Di ba? Lahat nagkumahog pa. Ano nangyari? 'Di ba? Wala. Sabi, ay hindi, kailangan, sabi ni Duque, kailangan i-maintain natin yung minimum health safety protocols. So, hindi pa rin daw titigil. Pero kita niyo yung ano, no, una, tinakot ka, ina-isolate ka, tapos, sige na, basta bumalik na lang sa normal. Pero hindi na bumalik sa normal. And, ayaw matanggap na niloko tayo. May kasabihan, nasa uli ang pagsisisi. Yan nga, no? Anyway, 1 hour 15 minutes na to, no? Guys, magpapaalam na ako. Kailangan ko rin mag-rest kasi, di ba, sabi ko meron akong back injury. Kailangan ko to i-straighten, ihiga. And salamat sa pag-join sa akin bago kayo matulog, no? And then mga nasa labas naman Pilipinas bago tayo mag-start ng day. No? Naipagkwentuhan lang ako, and happy weekend guys. Maganda yung forecast ko for the weekend kasi maganda yung weather dito ngayon, mild yung weather. Tapos yun nga, may activity sa church, may kainan, mga Pilipino, and iba-vlog ko din yun. Lalo yung mga taga Spring, Texas na mga Pinoy, tuwan-tuwa sila pagka binablog ko yung mga activities nila. And ano pa ba, hopefully, makarating itong mga sinasabi ko sa iba nating kababayan. Not because for any other reason, especially monetary reason, dahil lang itong account ko na Vladimir Rasputin, hindi naman to kumikita kay FB. Ayaw ni FB yung mga sinasabi ko, alam nyo ba yun? Hindi to kumikita. Talagang public service lang to kung maniwala kayo o sa hindi. No? Sana lang, meron pang, kahit pa paano may magising tayo. Alam ko, majority ng kakilala, mahal na sa buhay, may betchin na, pero wag na sila magpa-booster. Yun na lang pakiusap ko eh. And yung mga anak nyo, ingatan nyo, no? Yung darating na betchination dyan sa school. Ingatan nyo yung mga anak nyo. You have to weigh the pros and cons. Ako, nung nalaman ko na sinapak yung anak ko, sabi ko sa kanya, sapakin mo din, wala akong pakialam kahit ma-expel ka. So, ganun dapat yung yung intensity mo. Wala akong pakialam kahit i-expel niyo yung anak ko kung ayaw niya magpa-betchin. Diba? Habang buhay yan eh. Yung kapalit yan eh. Diba? But it's up to you. Ang sa akin lang, kung may gagawin sa anak nyo, ipaglaban nyo yung parents' consent. Kasi karapatan nyo yun as a parent. Karapatan nyo yun. So, salamat sa pag-join sa akin. And keep in touch. Abangan ko yung mangyayari sa sa bakunahan na yan. See you next time. Bye.